What's up? Makoy Tech PH nagbabalik. Ito, meron na naman tayong isang pagkakaabalahan ngayon. Isang magandang tutorial para sa mga beginner o sa mga newbie. Dahil itong ating magiging tutorial na to ay basic na to sa mga professional technician. So, i-share ko lang to sa mga baguhan. Okay? Bali itong unit natin, ang pangalan ng model, ayan, Plexi LED TV 40 inches Full HD. Okay? Bali itong unit na pala na ito, binigay sa akin to ng isang kababayan natin dito sa Saudi Arabia. Nung share ko to sa aking live video sa Facebook, na-check natin na ang problema niya is yung backlight dahil napakadilim. Pero nung ginamitan natin ng flashlight, nakita natin yung kanyang no signal. So, ibig sabihin, sa mga ganong problema, backlight ang problema nun. So, dun sa ating live video, ang ginawa ko, pinalitan ko ng backlight. So, okay, naging successful yung ating ginawang pagkapalit ng backlight. So, itong problema pala, bukod dun pa pala sa kanyang backlight, is nagkaroon pa pala ng problema sa kanyang backlight driver. So, sa mga ibang technician dyan, tip ko sa inyo, na kung tatanggap kayo ng mga repair tungkol sa backlight, huwag tayo magpakampante na backlight lang ang sira. Katulad nun, nung ginamitan natin ng flashlight nung kanyang screen, nakita natin yung kanyang no signal nandito. So, tama, backlight ang sira nun. So, may naging dahilan pa pala yun. Ito, papakita ko sa inyo yung pinaka naging problema niya. Ito, pa-plug ko yung unit. Yan. Nakikita nyo, may standby red light, no? So, i-power on natin gamit yung power key. Yan, lumabas yung kanyang logo, Plexi. Okay naman siya, normal. Pwede mo siyang panoorin, walang problema. So, ang problema niya lang, ito ipapakita ko sa inyo, okay? Papatayin ko siya ngayon. Yan. Nung pinatay ko siya, kung mapapansin nyo, tutuktukin ko tong screen. Kita nyo? Buhay pa yung kanyang backlight. Ito, papakita ko sa inyo sa likod. Para makita nyo yung backlight niya ay buhay pa. Ayun, nakikita nyo sa mga butas. Buhay pa. So, dapat yan, kapag naka-power off na yung unit natin, papatay na yung kanyang kanyang backlight. So, yun ang problema niya. Backlight driver, may problema. So, ang gagawin natin ngayon, babalik na rin natin, no? Para i-check natin yung mga voltage. Ayan, let us continue. Bali ito, mag-check tayo ngayon ng voltage output ng backlight driver. So, negative, lagyan natin sa chassis. Ayan, naka-standby yung ating unit. Pero nakabukas pa rin yung kanyang backlight. Sa mga butas nakikita nyo, ayan. So, check natin yung backlight output nya. Ayan, kung nakikita nyo, 32.53. So, dalawang connection nya nakaparallel. Check natin yung kabila, isa lang din yan. 54. Isa lang yan. Okay. So, pag naka-standby siya, naka 32 volts na siya, DC. So, try natin i-power on. Yan. Naka-power on na, nag-green na. Ito. I-check natin ngayon yung kanyang output. 37 volts. Diba? Sa kabila, 37 volts din. So, doon pala magkataka ka na. Pag naka-standby siya, 32 volts siya. Pag naka-power on siya, 37 volts. So, ang lit lang, ang difference niya, napakalapit lang. So, hindi dapat ganon. Kasi, yung 32 volts, kaya niya pang buhayin yung backlight kapag ganon. Supposed to be yan, nasa mga 18 volts lang yan o mas mababa pa. So, hindi na iilaw to kapag naka-standby. So, anong naging problema niyan? Either may problema rito sa ating
backlight driver section. So sa mga ganitong mga board na mga China board na ganitong klaseng mga model, ang ginagawa ko sa mga ganito ay may dalawang option ako. Yung unang option, gumagamit ako ng backlight driver. Yan. Usually ganun ang ginagawa nating mga technician. Okay, 'di ba? 'Yun ang unang ginagawa natin. So yung pangalawang option ko yung relay. Yan. Bali basic na 'to sa mga sa mga professional, no. So ipino-focus ko lang itong aking tutorial sa mga newbie, sa mga baguhan. Para maging sa kanila 'to, idea. Lalo na sa pagre-repair nila. Okay? So, eto nga pala, nung kahapon, in-install lang ko yan ng factory cut. Nung na-picture ko dun sa may aking Facebook Live, natapos ko siya. Bali, matrabaho lang kasi factory cut yung ginamit ko. So, bali dalawang connection yan, nakaparallel. Ayan, dalawa yan. Tagka 12 na lamp, backlight lamp. So, 12 times 3 kasi 3 volts yung lamp niya. So, yun nga, masusukat natin 37 kapag naka-power on. Yan, 37, 36. Tama yung kanyang output. Pero hindi na mamatay. So, ito, proceed tayo. Tuturo ko sa inyo yung procedure, yung dalawang option na gagawin ko para masolusyonan ko na kapag naka-off yung unit natin ay hindi na mag-open o iilaw tong backlight. Okay? Bali, ito yung gagamitin natin. Yung unang option natin, gagamit tayo ng backlight driver na commonly ginagamit ng mga ibang technician. Ito yung backlight driver natin. Binili ko to online. Yan, bago pa to. Mayroon siyang 4 channel. Yan. Ito siya. Yung pangalawang option, gagamit tayo ng relay. Ito medyo basic to. Effective din naman. Okay. So, i-drawing ko yung schematic diagram o saka yung procedure kung paano natin gagawin. Tutuloy tayo. Bali ito, dinrawing ko yung sample ng backlight, no? Ayan, yung connection niya. Bali yung connection niyan, ito. Yung number 1 saka number 2, kulay red. So, yan yung BCC natin. BCC 12 volts. Pwede nyo rin, hanggang 24 volts to ang input nito. BCC. Okay? BCC. Tapos yung pangatlong wire natin, yellow, yan yung enable. Yung pang-apat, adjust. Yung pang-5 at pang-6, color black, yan yung ground. Okay? Ito ang gagawin natin connection yan. Itong dalawang color red, pagsamahin nyo to. Tulad ng ginawa ko, pinagsama ko. Pagsamahin nyo yan. Tapos, itap nyo sa 12 volts to 24 volts. Okay? Yung enable, humanap kayo ng at least 3.3 hanggang 5 volts. Yan. Maghanap kayo ng 3.3 volts to 5 volts. Na kapag pinower on nyo, makakasukat kayo ng 3.3 o kaya 5 volts. Pero kapag naka-power off, wala kayong masusukat. Yun yung kunin nyo, parang magiging signal natin para ibuksan niya tong ating driver. Kasi kahit nakakonect yung BCC nyo sa 12 volts saka sa ground, may input na siya na 12 volts, hindi pa rin to magka-function kasi walang signal. Kailangan natin ng signal at least 3 volts to 5 volts. So yung adjust, wag niyo nang wag niyo nang lagyan ng connection yan. Etong ground, pagsamahin niyo rin, lagay nyo lang din sa body ground. Okay? Ganun lang yan. Tapos, katulad nito, itong board na to, mayroon dalawang connection, no? Nakaparallel lang yan. Parehas lang yan, pero nakaparallel. So, ilagay nyo yung isa dito.
connection papuntang backlight. Yan. Yan. Isa, dalawa, yan. Papuntang backlight. Okay? Pasensya na kayo sa drawing ko. Mapangit. Yan. Okay. Yan ang connection yan. So, i-actual natin ngayon. Iwawiringan ko muna itong mga connection niya. Then, ipapakita ko sa inyo mamaya. I-explain ko sa inyo kung saan ko siya itinap. Okay? Ayan, balik tayo guys. Bali ito, naikabit ko na yung connection niya. Bali itong BCC, yan pinagsama ko yung connection number 1 tsaka 2. I-connect ko sa dito sa may panel BCC. Pagtawid ng fuse. Okay? Yan, malinaw ba? Yon. Pagtawid ng fuse para pag naka-standby pa siya, yung unit, hindi pa yan papasok yung 12 volts. Papasok lang yung 12 volts pag pinower on nyo na. Okay? Meron na tayong 12 volts BCC input para sa backlight driver. So, yung ground natin, i-connect ko lang dito sa may antenna lang, sa may body ground. Kasi ground din naman yan eh. Okay? Tapos, disable ko na yung wire number 4, yung adjust. Ito lang ginamit ko, yung enable. Yung pin number 3. And enable. Naghanap ako ng magiging signal niya. So, dito ako nag-tap ngayon sa memory IC niya. Sa flash IC. Bali tinap ko siya sa may pin number 1. Sa pin number 1 ko siya tinap. Ito yung IC natin. Yung 8 paa. Ito yung may dot dyan. Yan yung number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito ko siya tinap. Kasi kapag naka-off pa siya, yung unit natin, 0 volts pa yan. 0 volts pa yan. Tapos pag pinower on mo, magkakaroon siya ng 3.2. So, okay na yon, signal na yon para mag-trigger dito sa may backlight driver natin. Siya na yung magka-power on sa backlight. Tapos yung backlight naman natin, yung output ng backlight driver dito sa sa original board natin, wag na kayo mag-connect diyan ng wire. Dito na kayo mag-connect sa output ng backlight driver. Sundan niyo lang din kung ano yung ginamit na wire. Halimbawa, positive dito sa may output ng backlight driver, papunta sa may positive din ng connection ng backlight. Yung negative sa negative. So dalawang channel to, dalawang connection to. So ginamit ko yung dalawang channel din ng backlight driver natin. Okay, maliwanag ba? So ngayon, ito, sasample ko sa inyo. Ayan, naka-off pa yan. Ipa-plug natin yung unit. Ito yung kanyang indicator light. Ipakita ko sa inyo. Ayan, makikita nyo. Plug natin yung unit. Ayan, nakita nyo. May standby. So, pag chinek nyo to, yung sa BCC, dito, wala pa yung 12 volts. Okay? Tapos, dito sa may kanyang flash IC na pin number 1, wala pa rin na 3.2 volts yan na magiging signal natin para sa backlight driver. So, yung ground, dun yan, okay na yan. Okay. So, try natin ngayon i-power on. Yan, naka-green na siya. So, naka-power on na yan. I-check ngayon natin yung pin number 1 na pinagtapan natin ng enable. Kung meron na siyang 3.2. Okay, 3.2 o 3.3. Okay? Ayan, 3.2, 3.3. I-check naman natin yung BC in naman ng backlight driver na kumuha tayo sa may panel BCC, yung 12 volts. After nung fuse. Okay? Ayun, meron tayong 11.9. So, dapat ganun yung connection nyo. Yung magkakaroon lang siya ng 12 volts, saka 3.2 volts dito, 3.3 volts, para hindi agad bubukas. Kasi pag nilagay nyo yung sa naka-steady na voltahe, halimbawa yung 12 volts, doon kayo nag-tap ng itong BCC ng backlight driver, nag-tap kayo sa naka-steady na 12 volts, matik yun, nakapasok na agad yung sa kanya, yung input sa kanya na 12 volts. So, ang magiging epekto naman nun, naka-store na agad yung electrical charge dito sa may capacitor natin. Pangit yon. Tapos naman yung 3.2 volts naman,
Kapag naman naka-steady naman yung pinagkabitan nyo ng 3.2 volts, matik naman yun, nakabukas din palagi yan. Useless yung ginawa nating solution sa problema nating to. So ito, okay, i-try ulit natin. Ito gamit yung aking power key. Naka-power on yan, i-power off ko. So nakita nyo, namatay yung backlight niya sa mga butas. Ayan o, nakita nyo. Okay, i-power on natin. Abangan nyo itong butas. Power on natin. Yan. Hindi agad siya. May time delay siya. Hindi agad siya mag-on. Yan ang kagandahan. Hindi agad mabibigla yung backlight natin. Ayun. Nag-on na siya. Okay? So, i-actual naman natin ngayon yan sa harapan ng screen. Okay? I-check nga natin ngayon. Okay. Let us continue. Balik tayo. Okay. I-plug na natin yung ating unit. Yan. Meron tayong standby indicator light. Yan. So, i-power on natin ngayon yung unit natin. Medyo may time delay lang yan dahil backlight driver ang gamit natin. Mas maganda yung safety. Yan. So, bumukas na yung ating unit. Normally. Okay. Ngayon, isa-check nga natin yung ating unit. Kasi di ba ang problema niya, pag pinower off mo siya, nakabukas pa rin yung backlight niya. So ngayon, testing natin ngayon. Power off natin. Yan, naka-power off. Katulad ng ginawa natin nung una. Chinek natin. Oh, okay, wala na. Wala nang backlight. Ano nakikita nyo? So, i-check natin yung likod. Yun. Wala na rin kayo nakikitang nakabukas na backlight. So, yan yung ating unang option. Yan yung backlight natin. Diyan ko siya in-install sa side. Yan yung unang option natin. Mag-install ng backlight driver. So, proceed naman tayo ngayon sa second option natin, yung paggamit ng relay. Yan, balik tayo. Bali, ito, i-drawing ko muna yung installation ng paggamit ng relay. Ito yung relay natin. Yung relay natin, isa na yan. 12 volts yung kanyang input. 12 volts DC. Tapos yung kanyang hanggang 200. Hanggang ilan ba to? Hanggang 250 volts. 5 ampere. 250 volts. Hanggang 350 volts, 5 ampere nga ba yun? 5 ampere. Okay, kung wala kayong mga pwede naman 3 ampere, pwede naman yun. Walang problema doon. So, bali, itong relay, yan. Ito siya. Napalakihin ko. Ito yung kanyang input, yung 12 volts niya. 12 volts. Ito naman yung kanyang ground. I-connect nyo to sa 12 volts. I-connect nyo naman to sa ground. Tapos ito yung kanyang out. So, kapag yan naka-power off yan, o walang input yan, ang position ng ating output ng relay is naka-normally open. Parang switch yan Nandito yan. Nandito. So, pag may input na siya, pag may input na yung ating relay, bababa na yung switch niya dito. Bababa na siya dito, mag-switch na. So, pag nag-switch na siya ng ganyan, lalabas na yung kanyang output. Okay? So, paano ang connection? Ang connection niyan sa ating gagawing problema, ganito. Itong inyong 12 volts BCC, katulad ng ginawa natin kanina sa may backlight driver, itap nyo lang din yan sa may BCC ng panel board, sa may fuse. Tap nyo lang doon. Okay? Tap nyo lang yan doon sa out ng fuse. Okay. Tapos ito sa body ground lang din to, sa ground. Tapos ito, itap nyo naman to
Yung kung nakikita nyo tong connection, galing, ito, dodrawing ko yung galing sa may backlight strip Ito yung dalawang backlight strip. Yan. Kasi dalawang ano yan, pero tatlo yan. Tatlo yung backlight nitong unit na to. So hinati lang. Tag-isa't kalahati sila. So bali dalawang connection yan. Palagyan natin ito. Positive ng backlight, negative. Positive, negative. So, itong ating connection, ibabalik natin yung wire na naka-connect dito sa may backlight driver niya. Balik natin yan. Okay, balik natin yung dalawa. Ito yung ano nga, para maintindihan nyo. Ito yung dalawang connector ng backlight driver. Yung isa negative dyan, yung isa positive. Sa negative, sa positive. Itong negative, idiretso na nyo yan sa may negative ng backlight. So itong positive niya, diyan kayo magko-connect sa may relay. Ito yung relay niya. I-connect nyo yan dito. Pagtsagaan nyo na yung aking yung aking drawing. Tapos ito naman yung out. Papunta naman sa may positive. Yan, ito negative. Ganun, parang pangit ang drawing ko Ito yung BC in ng relay. Relay yan. Relay. Yung kanyang ground, ito ground. Lagay nyo lang din sa body ground lang. Body ground lang. Itong positive, ito ground yan, ground. Itong positive nya, lagay nyo dun sa may panel. BCC sa may fuse. Okay? Yan. Naintindihan nyo ba? Pag hindi nyo naintindihan, pwede nyo i-comment sa aking video. Sa aking comment section. Okay? Ito yung relay natin. BCE nya 12 volts. Ito, 12 volts. Kukuha tayo sa may panel, sa may fuse. Mas maganda doon yung ilagay sa may pagtawid ng fuse, hindi sa may pagpasok ng fuse sa pagtawid nyo na ikabit doon. Tapos yung isang side nya, ito, yan, isa sa negative. Sa ground nyo lagay, body ground ng TV. Tapos ito naman, ito, manggagaling dun sa may connector sa output ng backlight driver sa board natin. Yon, dito naka-connect, dito. Tapos pag nagkaroon na ng 12 volts diyan, tatawid na yan dito. Okay po. May 12 volts na tayo, pumasok. Tatawid na yan doon. Yun, buhay na yung positive mo. So, may ilaw na tong backlight mo. Okay? Yung negative niya, tandaan nyo, yung negative niya, naka-stay na yan. Isang line lang kukunin natin para sa relay. So, ibig sabihin, dalawa yan. So, ganun lang din gagawin nyo. Yung negative niya, nung pangalawa, lagay nyo sa may negative connection. Ito sa pangalawang, sa pangalawang connector. Ilagay nyo na doon. Firmis na siya dyan. Yung positive niya, yung positive niya, itap nyo lang doon. Itap nyo lang din sa may, kung saan nakakabit to. Yan, magkasama sila dyan. Okay? Ngayon, i-actual na natin yan gamit tong relay. Kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa aking comment section at sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Okay? Ngayon, bali, proceed tayo ngayon sa pag-i-install.
So, install ko muna to, then explain ko sa inyo yung mga connection. Okay? Ayan, let us continue. Bali, na-install ko na yung relay niya. Bali, may clarification lang ako dun sa may relay. Dahil yung kanyang, di ba yung pinakita ko sa inyo, yung relay, dito yung nilagay ko kanina na positive, dito yung negative. So, ito kasi yung relay na to, mayroon siyang diode. May diode yan. So, titignan nyo yung sa diode, be careful doon sa may diode, doon sa may white stripe, yun yung positive nyo. So, ipagpalitin nyo lang. Doon kayo maglagay ng positive. So, ulitin natin. Ito yung relay. Ito yung diode. May diode yan eh. Yan. Doon na kayo maglagay ng positive sa may white stripe. Okay? Bali, naging connection niya. Ayun. Yung negative, katulad ng ginawa ko kanina sa may backlight driver, nakakonect lang din siya sa may body ground. Then yung positive, kung walang din ako sa may sa panel BCC. Panel BCC pagkatapos ng yon, pagtawid ng fuse. Okay, ayun pagtawid ng fuse. Tapos yung sa may output ng relay natin, yung galing ng backlight driver ng board natin, dito muna yan sa unahan. Nakaabang lang yan habang naka-normally open siya. So, pag may pumasok na input na 12 volts dyan, ito na yung out niya, isang line. Tandaan nyo yung negative yung negative wala na kayong gagawin sa output ng backlight driver ng board natin. Doon lang kayo kukuha sa linya ng positive. O, pwede rin namang baliktarin nyo naman. Doon naman kayo kumuha sa negative na line, tapos naka-permis lang yung positive nyo. Basta isang line lang. Okay, isang line lang yan, nag-series lang yan, nag-switching lang. Yung trabaho ng relay, di ba, switching. Yan. Switching lang naman yan, na naka-normally open siya dito. So, pag may input na siya, mag-switch na siya, yun. Mag-switch na siya dito. Okay? Ganon. So, ito. I-testing na natin yung ginawa natin. I-plug natin. I-plug natin siya. Yan, pinalag natin. Meron siyang standby. Medyo mahirap ang position ng para makita nyo. Yan, maliwanag. Hindi pala kita. Yun. May standby na siya. Naka-standby na tayo. Naka-power off pa yan So, i-power on natin. Ayan, nakikita nyo. Wala pang backlight na lumalabas sa mga butas. I-power on natin. Yan, nag-green na yung kanyang indicator light. Meron siyang delay, ayan. Umilaw na yung backlight niya. Okay? Yan yung second option na ginawa natin. Yung una, yung ginamitan natin ng backlight driver na commonly used na ginagawa ng mga technician. Ito rin, yung pangalawa. So, i-actual natin siya ngayon. I-actual natin. Haharap tayo sa screen. Power off po muna. Yan, tuloy tayo. I-plug ko yung unit. I-actual test natin. Yan. Naka-standby. I-power on ko. Yan. Meron na siyang green light. Meron pa siyang mga ilang seconds time delay. Yan, nag-open na yung unit natin. Okay. Yan. Ngayon, i-check natin ngayon. Yan, baka maka-copyright tayo nito. Ipa-power off ko tong yung unit ngayon. And then, check natin yung likod kung mabubuhay pa rin yung kanyang backlight. Pinower off ko. Yan. See? Wala na kayo nakikita na nakabukas pa yung
backlight. So, yung ganyang mga problema, bali ano na to hindi na common sa akin to Bali pangatlo ko na tong na-encounter. Dito kasing mga brand dito sa Saudi, halos ganyan ang problema. Kaya alam ko na yung ginagawa ko. Halimbawa, pwede ko siyang gamitan ng backlight driver. Pwede rin siyang gamitan ng relay. Ayan, huwag na natin i-pull. Baka makopyright tayo. Yan na lang. Baka makopyright tayo Sayang yung video na ginagawa natin. Imbis na makatulong, didelete pa ni YouTube. Ayan lang. Ganyan lang guys ang gagawin nyo. Gamitan nyo ng backlight driver na common list na ginagamit ng mga technician. And then, yung pinaka-basic, yung relay. Sundan nyo lang yung aking ginawa. Okay? Lahat ng mga katanungan nyo, i-comment nyo lang. Kung mayroon pa kayong suggestion, i-comment nyo lang din. Para ma-improve yung aking nalalaman. Malay nyo, may mas maganda pa kayong idea. So, malaking tulong din sa akin. Ito, sobrang basic na to sa mga ibang professional technician. So, sa mga newbie, sana makatulong sa inyo itong video yung ginawa ko. Bali, ayan na, nagkapasalamat ako sa lahat ng aking mga bagong subscriber. At saka sa aking mga kasamahan sa grupo ni Mujajos Technique. Maraming salamat sa inyo lahat dahil nagkaroon ako ng panibagong circle of friends. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, i-comment nyo lang para sa sunod na video ko ay shoutout ko kayo. At sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat sa inyo at unti-unti nang umangat yung aking mga subscriber. Ito, tulad na sinabi ko dati sa inyo na habang dumadami yung aking subscriber, lalo ako sinisipag sa pag-share ng aking knowledge sa abot ng aking makakaya. Okay? Sa mga baguhan dyan, ang payo ko lang sa inyo, pagbutihan nyo yung inyong pag-aaral o yung inyong pag-re-research. Dahil ngayon, wala naman talagang actual na klase. Research lang ko sa YouTube. Yan, then i-practical nyo. Hindi lang puro theory, i-practical nyo din. Bumili kayo ng mga sirang TV, pag-practicean nyo. Okay? Hanggang doon na lang po. God bless sa inyo lahat. At keep safe dyan sa Pilipinas. Makoy Tech PH, sign off.